Gemini, welcome dito sa iyong last week of April reading. Maraming salamat Gemini sa iyong support. Kung nanonood ka lagi ng mga readings ko sa YouTube and Facebook, sa mga hindi pa po nakasubscribe and follow, pa-like and follow, pa-subscribe na lang po ang ating YouTube and Facebook page. Personal reading services, mag-PM lang po kayo sa aking official na Facebook page. Yan. Meron ka ditong access your inner knowing. Okay, so ang sinasabi dito, joy, the emotion associated with the snake's fire element, is the key to accessing your inner knowing. Inner knowing, yung intuition, no? So, itong inner knowing mo, its frequency will tell you when something feels right. Kumbaga, yun yung nagsasabi sa'yo, yun yung parang soul mo na nagsasabi sa'yo, yung intuition mo na nagsasabi sa'yo. Okay, sinasabi dito, ito yung mararamdaman mo no? Kung if something feels right or something is not okay. Fear will sink you deeper into an abyss of uncertainty and confusion, while joy will inspire you to defeat your inner critic and strengthen your inner knowing. Uplift the heart with enthusiasm and positivity to cultivate joy and stoke the light within. As one of the four special pillars blessed with divine support, the water snake also appears as a sign that the divine has your back. So, ibig sabihin, you are divinely guided, no? Release your worries daw and quiet your doubts. So, kung may mga nafe-feel kayong ganyan, worries, doubts, no, i-release nyo yan. Trust in divine guidance which can come through signs. No? Padadalan ka ng signs, tama nga. So, it's your intuition. Yung intuition mo yun, masisense mo doon. Pinapadala sa'yo yung mga mensahe na yan ng divine. No? So, trust in divine guidance which can come through signs, conversations, pwedeng sa dreams or synchronicities, and help you from loved ones and strangers alike. Yan. Pwede ring, basta kung multiple ways kung paano nila ipadala sa'yo yung assistance, yung guidance, no? Pwedeng sa mga loved ones or strangers, sa dreams, no? Listen to the heart to recognize messages from the divine. The heart understands the language of the spirit. Okay, so itong card na to is accessing the wisdom of yin. Water requires stillness and silence. Get quiet to listen to your inner knowing. Yan. Pakiramdaman mo yung iyong intuition, no? Yun yung sinasabi nitong card na to. So binasa ko yung sinulat ng author para mas maunawaan ninyo yung meaning nitong card na ito. Kasi malalim yung symbolism niyan. Okay? Ano pa? Kumbaga, yung intuition ninyo this last week, yun yung magsasabi sa inyo. No? Pakiramdaman niyo yung mga bagay. Pay attention to the signs, symbols, synchronicities. Gemini, meron ka acquisition. Wow, meron kang maa-acquire, no? Itong last week ng April. Ayan. Pwede yung iba sa inyo, makaka-acquire kayo ng panibagong asset. No? Pwedeng panibagong property. Or yung iba, pwedeng sasakyan. Basta meron kayong mapoproduce, may maipupundar, mabibili. Okay? May acquisition, may makukuha kayo. Kung ano naman yan tinutukoy na yan. Tingnan natin yung love life mo.
Excuse me sa maingay. Wow! Ito na nga, no love. Yan, yung isa sa maa-acquire mo. Tama tong card na to. May darating na iba dito para sa ibahan na single. Bagong pag-ibig ang darating sa inyo. Bagong person. Diba? Ayan, new love or new chapter. Para sa mga may jowa, new chapter ang darating sa inyo. Pwedeng panibagong experience or stage sa relationship. Kung may mga jowa kayo, may asawa. Pero yung mga single, ayan, no? May darating sa inyo. New person. Ito na yun. Ito na chapter. New chapter, ibig sabihin magsisimula. Whether new partner or in a current relationship. Diba? Taken man kayo, hindi, may bagong chapter sa love life ninyo. Tignan pa natin yung iba pang darating. Ay, lumipad. Ay, naku, may mga kalaban, Gemini. Ayan. Take care, enemies are working against you. So, mukhang may mga gumagawa ng hindi maganda sa iyo, Gemini. No? Kung mga kalaban mo na yan, may mga, may mga agenda, may mga pinaplano na yan, may mga ginagawa, may pinaplat yung mga kalaban mo against you. No? Ito pa yung paparating sa'yo, major challenge, ayan, malaking sagabal, malaking kakaharaping problema or challenge. No? Last week, sana hindi naman ganun ka-serious yan, Gemini. Pero yun na nga, mukhang may kakaharapin kang malaking problema or challenge. Position of authority. Ay, oo, yung iba dito, pwedeng itong kakaharapin mo, kalaban mo is mataas pa yung position niya sa'yo. So, pwedeng iba sa trabaho to. Oo, pwedeng sa trabaho. Kasi mas mas mataas yung ranggo niya, yung position niya sa'yo. Okay? Kaya pala may mountain. Medyo mahirap tong makakabangga mo, no? Kung totoo man yan. Mahirap yung makakabangga mo rito. Kaya pala ikaw may bundok pa. Baka sa trabaho yan, Gemini. Wala naman ako ibang naiisip na way na kanya na. Kasi position of authority. Kumbaga itong kalaban mo rito, hindi basta-basta. May influence, no? Mataas yung rank niya. Pwedeng mas mataas yung position nito sa'yo. Pwedeng boss. Okay, meron ka ring Taurus energy dito. Taurus energy. Meron ka ring water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow, meron talaga kayong maa-acquire. Ayan success card, 9 of Pentacles. May aanihin kayo dito. Yung iba pwedeng pera yung maa-acquire ninyo Pero malaking halaga ng pera to kung pera. Okay? Basta meron ditong success na paparating sa'yo with the 9 of Pentacles. Ikaw ito na, successful, fulfilled, and inaani mo yung rewards. No? Ito yung 9 of Pentacles Something na pinaghirapan mo na nagbunga ng magandang result ito sa'yo. Pwedeng iba, pagiging nasa magandang posisyon, no? Sa career, pwedeng ganun. Ito, nakikita ko dito is magandang pasok ng pera.
stable na pamumuhay, stable na trabaho, masagana, no? Maraming material things. Eto na nga. So, may new love dito. Ayan. Meron ditong, ano. Oo, this is a special person. Si Queen of Cups. Or si Taurus. Pwede yan yung mga makakadil mo dito. So, nakikita ko nga dito na may offering ng pagmamahal. Merong expression ng pagmamahal. Special someone, ayan. Meron darating sa buhay mo talaga, bagong love. Sabi dyan, whether single ka or may partner ka na, whether you are in a current relationship, may new chapter. Ito na yun. Ito na yung tinutukoy doon, yung bagong person para doon sa karamihan sa inyo na single. Malala, kumbaga magkakaalaman na, ayan, magkakaalaman na ng feelings dito eh. Okay? Special feelings to, ayan. This is a period na wala ka muna dapat gawin, Gemini, but to observe. And look for the signs. Tama yung sinasabi ni Water Snake. Mas wise na mag-observe ka muna kahit may nalalaman ka, no? This is a period of non-action. Kailangan mo lang gawin is tignan mo muna, pairamdaman mo muna yung paligid. No, pairamdaman mo, High Priestess, use your intuition. No, look for the signs. Yung sinasabi rito kanina sa Water Snake and sa High Priestess mo pareho lang. I-trust mo yung intuition mo diyan, kung ano man yung nararamdaman mo kutob diyan. Kumbaga, it's better na manahimik na lang muna. Wala ka munang gagawin, wala munang action na gagawin, wala rin munang sasabihin. No? Closing message mo, meron kang amber light. Kakulay ka ng Amber light, sabi dito, by taking time to de-stress your mind, you let go of fears and worries. Which in turn, may binabanggit din ditong fears kanina sa snake kung natatandaan mo, 'di ba? O yung mga ile-let go mo. Palitan mo yung fears ng joy, inspiration para ma-stoke daw yung yung power na binabanggit kanina doon, no? Let go of your fears and worries, which in turn allows your emotions to become balanced. Following this, your body will heal and you will learn to deal with stress easily. My mind and emotions are balanced. Balansihin ng emotions, ng pag-iisip, i-release yung mga i-release yung fears, no? Yun yung suggestion sa iyo. Ikalma mo, tama, ayan na nga yung High Priestess, no? I-ground mo yung mga energies mo, ikalma mo yung isip mo. Okay, Gemini, yun nga yung period ng non-action na binabanggit ni High Priestess. Take care and God bless.